Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chiki, ano po ang tamang formula para maayos na ang pagpapaikot ng pera sa negosyo? Yan ba gusto nyo malaman? Nako, pag-usapan natin to. Una, bakit mahalaga po ang tinatawag na pag-iikot ng pera o cash flow sa negosyo? Ang cash flow, ang paggalaw po, ang pagpasok ng pera sa ika nga sa kumpanya. Ang pagpasok po ay dapat higit sa perang nilalabas. Pag mas malaki po ang perang nilalabas kesa sa pumapasok, nalulugi po ang negosyo. Ang goal po sa negosyo ay kumita, hindi po malugi. Pero karamihan po nagkakamali ay nakatuon lang po sa kita. Nakakaligtian ng tinatawag ng daloy at paglabas ng pera. Oo, ito lang po sabihin ko po sa inyo, kahit malaki ang pumapasok na pera, pero kung malaki rin ang lumalabas at ginagastos, ubos pa rin ang ating pera. Tama o mali? Kaya ano ang tamang formula? Okay? Lalo na sa mga gusto magnegosyo. Tamang formula in managing your business. Kumuha kayo ng papel, isulat nyo. Unang formula po, income minus expenses equivalent to profit. Oo. So, dapat ang pera na binenta mo ay hindi pa kita yun. Yan lang po ay benta. Kaya minsan pag tinatanong ko, magkano ang kinita ng negosyo mo? 5,000. Magkano benta mo? 5,000. Ha? Wala ka bang puhunan? Ay hindi, benta ko lang yan. So, hindi pa kita yon. Sa 5,000 pesos, tanggalin mo yung cost of goods mo, upa mo, kuryente mo, tao mo, di ba lahat? Pag natanggal na po yung expenses, doon mo makikita ang profit. Halimbawa, ang profit mo, 50%. So, sa 5,000, may 50% ka, may 2,500. So, ngayon, kung may 2,500 ka, anong gagawin mo naman sa 2,500? I-allocate po natin. Ito naman porsyento. Sulat nyo to. 50, 20, 20, 10. Ulitin ko. 50, 20, 20, 10. 50% ng kita sa operating cost. Sana kaya na po bayad ng renta, sweldo, supplies. Yun po, 50% ang cost of goods mo and operational expense. And then yung remaining na 20%, ilalagay po natin yan for marketing, product improvement, and expansion. Another 20%, saan mo ilalagay yan? Hindi mo gagalawin yan. Emergency fund po natin yan. Ano emergency fund? Just in case may unexpected expenses, humina ang benta, meron kang pera na pwedeng ipatakbuhin pa yung negosyo. And 10% po sa mapupunta, yan na po ang personal savings or pwede mong gamitin. So, out of the kita mo, 10% lang kung pwede mong gamitin. Huwag lahat na ng kita na yung kunyari 2,500 ang kita mo, i-withdraw mo at gagamitin mo. Ang negosyo, ang pagpapalagaw ng negosyo at cash flow ang priority. Kaya mga kapatid, kung magmamanage po kayo ng cash flow, ang susi po para maging humaba pa ang buhay ng inyong negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Mga kapatid natin sa Samar at Bicol, problemado na naman sa baha. Isa raw sa dahilan, tumitinding amihan. Patay sa wildfires sa Los Angeles sa Amerika, pumalo na sa 5,000 mga residente, kabilang ang ilang Pilipino, pinalikas na. Traslasyon na sinalihan ng mahigit 8 milyong deboto ngayong taon, inabot ng halos 21 oras. Department of Health tiniyak na walang dapat ikabahala kahit nakapasok na sa Pilipinas ang Human Metapneumovirus o HMPV. Ano nga ba ang sakit na ito? Daryl Yap, iginiit na hindi naman daw siya na may personal sa ginawang pelikula laban kay Vic Soto. Sasagutin niya ng abogado ni Bossing live. At ang sikreto sa award-winning production design ng Metro Manila Film Fest entry na The Kingdom, pag-uusapan natin. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Problemado na naman sa baha ang mga taga Bicol at Samar. Pero sa norte, naninigas ang mga kapatid natin sa tindi ng lamig. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtagal pa ang ganyang klase ng panahon hanggang sa Marso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Magkakasunod na araw nang bumabagsak ang temperatura sa lalawigan ng Benguet. Sa Tuba, naitala noong Martes ang pinakamababang temperatura ngayong taon na 11.5 degrees Celsius. 14 at 14.4 degrees Celsius naman sa La Trinidad at Baguio City. Ang dahilan, tumindi pa ang hanging amihan o northeast monsoon. Lumalakas daw kasi ang high pressure system sa Siberia na nasa hilagang bahagi ng ating planeta. Kaya napapadpad hanggang sa malalayong lalawigan ng Pilipinas ang malamig at tuyong hangin. Pinakamalalakas po yung tinatawag nating northeast monsoon surge pagdating nga po ng January at February. At usually po ang extent po ng paglakas po ng amihan ay umaabot po hanggang Visayas area at northern portion po ng Mindanao. Ang problema, ang paglakas ng amihan kasama na ang umiinit na karagatan na nagdulot din ng La Nina ang siyang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang epekto ng shear line. Alarm na, no? Kaninang umaga lang, nalubog sa baha ang kalsadang ito sa barangay Bugco, Mondragon, Northern Samar. Stranded tuloy ang mga motorista. Sa Sorsogon, madaling araw pa lang, abot bewang na ang baha. Sa barangay Sulukan, pati bubong ng bahay, inanod. Ngayon, dahil sa epekto po ng La Nina, ay mas na-enhance po yung mga pagulan, lalo na po sa eastern section po ng ating bansa. Payo ng Pag-asa, mag-ingat at maghanda lalo na ang mga nasa silangang bahagi ng bansa. Inaasahan kasing magtutuloy-tuloy pa hanggang Pebrero at Marso ang weather systems na amihan at shear line. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Patay sa patuloy na wildfire sa Los Angeles, California. Nasa 180,000 naman ang kinailangang ilikas. Bahagya namang nagpabagal ng mga bumbero ang pagkalat ng apoy. Pero libo-libong struktura na raw ang naabo. Patuloy din ang rescue operations kung may mga na-trap pa sa wildfire. Ayon kay US President Joe Biden, ito na marahil ang pinakamatinding wildfire na naranasan sa Los Angeles. Apektado na rin ang wildfire sa Los Angeles, California, maging ang mga Pinoy na nakatira doon. Para kumustahin ang kanilang sitwasyon, magkakausap natin si Marigold Haber Dungca na 13 taon nang naninirahan sa California. Magandang tanghali mula dito sa Pilipinas. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Magandang gabi dito sa Los Angeles. At salamat po sa inyong oras. Kumusta? Kumusta ang pamumuhay sa Los Angeles, California? Kusunod nga nitong malawakang wildfire. Marigold. Alam mo, masasabi ko, Cheryl, hindi pa normal ang kabuhayan dito sa Los Angeles dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga sunog dito. Meron pang mga 4 na sunog na binabantayan at saka tinatry na maalipulan ng mga firefighters. Tapos mga Pilipino dito, pati yung lahat ng mga naninirahan dito sa LA are still on alert dahil we never know kung kailan talaga magkakaroon ng mga halimbawa evacuation orders, ganun, or sabihin na umalis na talaga muna sa mga bahay-bahay o maging on alert at least, hindi ba? Tapos syempre mausok pa at saka masama ang air quality dito sa LA ngayon. Madilim yung kalangitan at saka dahil pa rin sa mga usok sa mga sunog at matindi yung traffic dahil sa mga road closures. Although meron ding mga panahon na like kaninang umaga, papasok ko ng trabaho, halos walang traffic naman dahil meron ding mga apila sa publiko na manatili muna sa mga bahay kung wala namang talagang importanteng gagawin sa labas. So, Marigold, ilang porsyento ng LA ang affected? Alam mo, malaki kasi ang
Los Angeles, Los Angeles County, hindi lang talagang Los Angeles City ang affected. So may mga cities na within the Los Angeles County na apektado. Kaya talagang marami, libo-libo talaga, halos siguro masasabi natin siguro mga kalahating milyong tao ang apektado ng mga pangyayari dito sa itong mga sunog sa LA. And dun sa update, ginawa ka na naming correspondent. Total, yan din ang iniwan mong trabaho dito, di ba, Marigold? Yes, Ilang oo, mga oo. kababayan na natin dyan, yung na-report na pinalikas dahil sa wildfire, may mga balita ka ba sa sitwasyon nila? Ano ang mga naririnig mo? Alam mo, I can only imagine na meron talaga mga kababayan tayo dito sa LA na nag-evacuate. Pero wala pang report ang consulate as to ilan talagang mga Pilipino ang apektado nito. Yun nga, hinihintay din natin yung mga sasabihin ng consulate. Although meron silang pinalabas na parang appeal sa mga Filipinos to heed any evacuation warnings or any evacuation orders para alam mo yun, ma-avoid kung ano man ang maging sakuna sa kanila at kanilang mga pamilya. Saan ka ba located? Saan ka nakatira? Gaano ka kalapit or kalayo pa doon mismo sa wildfire? Nasa loob ka nung, sabi mo nga, LA County. Yes, Okay. oo. Bali, yung pinakamalapit na wildfire o na sunog dito sa amin ay yung Hearst Fire, which is like 9 miles mula dito sa bahay namin. So ito yung Hearst Fire sa may Silmar, pero meron pang mga ibang mga sunog, yung malaki yung sa Palisades Fire, at saka meron din na Eaton Fire naman sa may Pasadena and Altadena areas. So, 9 miles yung pinakamalapit, although yung mga Pasadena at saka yung sa Pacific Palisades, that's about mga 30 miles from home. Hindi pa naman ba kasali yung inyong lugar sa kailangang mag-evacuate? Kung sakali ay nakahanda na ba kayo sa paglikas or naghahanda na rin kayo? Alam mo, talagang thankful talaga ako, nagpapasalamat ako at hindi kami napasama sa any evacuation orders. Although kahapon talagang kasi next city na kami sa Silmar, so talagang nagre-ready na rin kami at handa na kaming maglumikas kung meron mang magkaroon ng ganoon na order. Kumusta yung pagresponde ng mga otoridad dito sa wildfire? Talaga bang hirap sila? Ano yung challenges daw for them? At nakikita ba natin na nako-contain naman na ito or talagang lumalawak pa yung naaapektuhan ng wildfire? Oo, ang problema dito, although talagang na-stop na yung progression ng marami dun sa mga sunog, pero tuloy-tuloy pa rin yung sunog. Ibig sabihin yung progression lang ang na-stop, pero minsan may mga sumusulpot pang ibang maliliit na mga sunog, Talagang all hands on deck naman dito, kumbaga. At lahat ng resources ng City of LA, pati mga neighboring cities, pati ibang states, at saka alam ko nanghingi na rin ng tulong sa ibang bansa ang LA para ma-stop na itong mga sunog dito, para makatulong yung mga ibang firefighters mula sa ibang lugar, Pero hindi talaga sapat, hindi enough dahil talagang malakas yung hangin at saka na talagang nagko-contribute na para bang alam mo yon, yung apoy lalong tumitindi habang lumalakas yung hangin eh. And talagang hindi enough kumbaga yung resources kung local lang ang pag-uusapan, na local resources lamang. At sa higit isang dekada mo ng pananatili dyan, Marigold, may tuturing ba na ito na yung pinakagrabe na wildfire na naranasan dyan? Oo, ito na yung masasabi kong pinakagrabe. Ngayon lang namin na-experience yung ganito. Tsaka kasi, Cheryl, ito yung pinakamalakas na Santa Ana winds na naranasan namin na 80 miles per hour. Kung tutusin yan, kung halimbawa sa Pilipinas, it will be like mga 160 kilometers per hour. Ganun kalakas yung hangin na dinadala nitong Santa Ana winds na talagang siya yung kumbaga nagfa-fan ng flames ng sunog dito sa Los Angeles. So, Marigold,
mainit ang panahon. I mean, kaya, 'di ba? Kaya sumiklab itong wildfire, pero may hangin. Actually, hindi talaga mainit, malamig Oo nga, Ang Pasko problema eh. yung very Oo. dry, walang Dry. humidity. Oo, Tapos yes. walang ulan. Kaya, yeah, it's been a very dry winter season so far. Kaya yung hangin at saka yung walang humidity, yung dryness ng air, yun yung nagpapalala ng sitwasyon. Maraming salamat sa iyong oras, Marigold, at dasal namin na maging maayos, hindi lamang naman yung ating mga kababayan, kayong mga kababayan natin dyan, but sana'y mahinto na at maapula na itong wildfire nga dyan sa LA County. Mag-iingat kayo dyan. Thank you for your time. Marigold Haber Dungka, Pinay na naninirahan sa LA County sa California. Susunod, Department of Health, tiniyak na walang dapat ikabahala kahit nakapasok na sa Pilipinas ang Human Metapneumovirus o HMPV. Ano nga ba ang sakit na ito? Cyber libel case na isinampa laban sa direktor na si Daryl Yap. Ipaliliwanag ng kampo ni Bossing Vic Soto live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinawi ng Department of Health at mga eksperto ang pangamba ng publiko sa Human Metapneumovirus o HMPV. Kasunod po ito ng pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa ibang bansa gaya nga ng China. May mga naitala na rin kaso dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, magkakasama natin ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jane Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon, Cheryl. Doc, para po mas maunawaan ng publiko, ano nga po ba itong HMPV? Bakit hindi po ito dapat ikabahala? Well, unang-una, ang human metapneumovirus ay isang virus na kagaya ng influenza, no? Or yung ibang klaseng respiratory viruses na talagang prevalent siya during cold season or yung mga malamig na mga buwan. Hindi siya bago dahil matagal na ito na meron tayong mga ganitong klaseng kaso. Ngayon lang na i-report ito dahil nga tumataas ang mga kaso sa ibang bansa. No? So, ibig sabihin, this is just one of the common respiratory virus during this time of the year na tumataas because of increase in the viral transmission due to weather-related factors. Pero ano po ang kaibahan nito sa COVID-19 at sa regular na ubo at sipon? Paano ito nakukuha? May bilis ba itong makahawa? May kakaiba ba or sintomas, senyales na masasabi na HMPV ito? Okay, tama ka dyan, Cheryl. No? Napakahirap i-differentiate ito with the other respiratory viruses kasi mga sintomas nito hindi magkalayo din, no? Kagaya ng influenza. So kagaya ng ubo, sipon, nananakit sa katawan, lagnat, or masakit ang ulo, no? During the first 3 to 4 days of the symptoms, no? So talagang kung hindi mo i-test yung pasyente, kung wala kang intention i-test itong human metapneumovirus, hindi mo talaga malalaman kung ito ay isang HMPV, no? So napakahirap i-differentiate ito with other infection. At the same time, they also have the same mode of transmission. Kung paano mahawa ka ng ibang bakterya kagaya ng COVID-19 through droplet, ibig sabihin, umubo ka, nagsisneeze ka, tapos within 3 feet, meron kang vulnerable population, pwede mong mahawaan siya at pwede rin siyang magkasakit or magka-infection. So yun yung mga commonality ng human metapneumovirus with the other viral infection. But ang isa sa mga nakikita namin dito, Cheryl, na hindi pa rin tayo kampante because just like your influenza,
itong mga klaseng virus na to, meron na tayong mga nakitaan na mga aktual na mga pasyente, especially here in the Philippines, na pag medyo matanda ka na, 65 years old and above, or meron ka mga comorbidities, it can present with severe pneumonia, kagaya nung na-experience natin with COVID, na pwede rin ikakamatay at pwedeng mayroong mga komplikasyon. So, kung tayo po ay nagsususpecha, mahalaga ba na matest po at matukoy kung HMPV nga po itong virus na tumama sa isang individual? Yes, magandang ano yan dahil ang testing capability ng ganitong klaseng infection is only available in the hospitals, no? Hindi kagaya ng ibang testing na pwede kang outpatient lang. But this one, since the test requires a very expensive method of testing, which is a molecular technology, so only in selected hospitals that it can be detected. At pangalawa, kung ititest man natin, doon tayo magtetest sa mga pasyente na mga highly vulnerable na talagang merong manifestation of severe pneumonia para lang ma-differentiate natin if the pneumonia is because of human metapneumovirus or other viral infection or because of a bacterial infection. Okay. So, mahalaga po ito kung pinagsususpetsahan nga at sabi nyo nga po ay high risk yung pasyente dahil may ibang approach ng gamutan pag po ito'y HMPV? Yun ang ano natin dito kasi pag this one is, if you know that this is a human metapneumovirus, unang-una wala tayong antiviral agent, no, na talagang panglunas nito. But we can focus on the other supportive management kagaya ng oxygen. Pangalawa, we can also give antibiotics kasi most of the patients with human metapneumovirus will also be having a bacterial infection. At yung pangatlo, we have to anticipate also complications like severe respiratory failure or yung pag-akyat ng infection doon sa brain. No? We call that encephalitis because this is one also of the a complication of human metapneumovirus. Again, ano nga po ulit, Doc, ulitin lamang po natin. Kasi sabi nyo nga po, during this time of the year, talagang uso itong mga bacterial or viral infections. Pero with the HMPV, ano po ulit yung mga kailangang bantayan? Okay, so unang-una, pag meron tayong mga sintomas, no, kailangan siguro magsuot tayo ng face mask or kung meron tayong mga vulnerable population sa loob ng tahanan natin, ingatan natin na mahawaan. No? Now, if you are in a vulnerable population, kagaya ng mga matatanda at saka meron ka ng sintomas na nahirapan kang huminga, medyo kailangan mo nang magpatingin sa doktor doon sa hospital para lang i-test natin kung meron ka bang ganitong klaseng infection. Magkaiba itong klaseng virus na to. Unang-una, walang bakuna. So it's important that when you have, kailangan ka ma-monitor at hindi maging lumalala ang infection. And siguro po paalala, ngayong ganito po ang panahon, may nare-report pa po na yung ating amihan, Doc Ron Jean, ay aabot po hanggang Marso na mararamdaman. So malamig na panahon. Paano natin mapoprotektahan po ang ating sarili sa mga ganito pong sakit? Yeah, unang-una siguro we need to keep ourselves healthy, no? By eating the right food, tamang oras ng pahinga, at the same time, no, kung meron ka mga comorbidities, you have to maintain your mga maintenance medication. No? Pangalawa, it's important also that you have to be given the necessary vaccines, kagaya ng influenza, kagaya ng pneumonia, para at least kung meron ka namang mga sintomas, at least hindi ka na kailangan pang mag-isip kung influenza ba yan or bacterial pneumonia dahil nabakunahan ka na, no? And then siguro, pangatlo, napaka-importante nito na when you have symptoms, kailangan natin magsuot ng face mask, especially if you are in a family where you have most of those vulnerable population are living with you kasi nakakahawa itong mga ganitong klaseng sakit. And if you have symptoms, they can also be the one, yung mga vulnerable population can develop the more severe symptoms of respiratory viral infection. Marami pong salamat, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.
Walang personalan. Yan ang sagot ng direktor na si Daryl Yap matapos siyang kasuhan ng 19 counts of cyber libel ni Vic Soto dahil sa teaser ng kanyang pelikula. Handa rin daw si Yap sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Bukod sa kasong cyber libel, naghain din ang kampo ni Vic Soto ng writ of habeas data na una nang pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court. Kaugnay niyan, magkakausap natin ang legal counsel ni Vic Soto na si Attorney Buko de la Cruz. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Buko. Magandang tanghali din po, Cheryl, at sa inyong mga taga-subaybay. Attorney, kunin muna po namin ang inyong reaksyon dito nga sa sinabi ni Daryl Yap na lahat ng material na inilabas niya at ilalabas pa lamang daw niya ay nakadokumento at hindi gawa-gawa lang. Opo, ang pananagutan po sa libel ay kung sino ang may akda at siyang nag-cause ng publication o naglathala nito. At ito po ang ginawa ni Mr. Daryl Yap. Kung ano ang kanyang pinagbasehan dito, anong dokumento ang ginamit niya, kung bakit niya ito ginawa, maaari niya gamitin yan bilang depensa sa libel, no? Pero maliwanag po kasi ang elemento ng libel at ito po yung malicious imputation o paninirang puri na inilathala laban sa isang tao. At lahat po itong elementong ito ay present doon sa teaser video na ikinalat niya. Ayon pa po kay Yap, may disclaimer naman sa caption na iniurong ang kaso laban kay Vic Soto. Magagamit niya ba itong depensa, Attorney Buko? Hindi po, Miss Cheryl. Kung papanoorin niyo po yung teaser video, tahasan, diretsang tinawag na rapist po ang aming kliyente. Hindi po yung intensyon ng may akda ang titingnan ng batas o ng hukuman. Ang titingnan po dito ay kung ano ang naging epekto ng ikinalat niyang malisyosong video sa reputasyon ng biktima. Dito ay si Mr. Vic Soto. At grabe nga po ang naging reaksyon. Marami pong tao ang naniwala at iniisip na totoo nga ang sinasabi sa video. Kaya nakatanggap po ng mga threats of physical harm, no? Harassment. Hindi lang po si Bossing Vic, pati po yung kanyang asawa na may mga rape threats na, pati po yung kanyang minor de edad na anak na bubuli na po sa eskwelahan at hinaharas po sa mga messages sa Facebook. Pag-usapan po natin itong kasong cyber libel. Bakit ang direktor lang ang kinasuhan? Opo, pinag-usapan po namin yan with our client, no? At ang sabi niya, ang papanagutin natin ay yung may likha o yung may akda at yung nagpakalat nito. Yun nga po si Mr. Daryl Yap. Sa amin pong pag-iimbestiga, yung pong VIN sentiments na ginamit niyang production outfit ay kanya din. At yung mga platform na kung saan kumalat, no, ang nasabing teaser video ay siya rin po ang nag-post. Kaya po siya ang pinapapanagot sa ilalim po ng cyber libel complaint. Hindi po kasama dito yung mga artista na nakita po natin. Tama po, sa desisyon na rin po ni Mr. Vic Soto, naiintindihan daw po niya pinanggagalingan ng kanyang mga kapwa nagtatrabaho sa industriya, kaya ang nais niyang papanagutin ay yung may akda, no? Yung may gawa ng pelikula mismo at ang nagpakalat ng video na ito. Pero kung sa punto de vista po ng mula sa isang lawyer, may pagbabasihan ba, pwede rin bang isama yung mga gumanap doon sa pelikula? Tama po, sa ilalim po ng ating batas sa libel, ang mananagot ay ang may akda at sino mang naging bahagi ng pagpapalathala. Kaya pag kinasuhan mo ang isang writer para sa isang libelous article, kasamang dinidemanda ang editor, ang publisher, at syempre ang columnist o ang writer. Dito po, pinili po nung ating kliyente ni Mr. Vic Soto ng kasuhan lamang ay yung pong may akda, si Mr. Daryl Yap at yung nagpakalat, which is also Mr. Daryl Yap. Bukod sa posibleng pagbabayad ng danyos, ano pa po ang pwedeng kaharapin ni Daryl Yap dahil dito? Ang cyber libel po ay isang criminal offense. Meron pong parusang pagkakulong ang offense na ito, depende sa hatol ng hukuman, at tumataas po o nakakwalify. Tumataas ang sentensya o bilang ng taon ng pagkakulong kapag ito ay may gamit na internet o pinost online sa ilalim po ng ating Cybercrime Prevention Act. Nagtatanong din po yung iba, paki-explain po, bakit 19 counts? Opo. Bawat isang post po na malisyoso o paninirang puri ay isang count. At base po sa aming pag-aaral ay 19 na ulit po na ipinost ito
ni Mr. Daryl Yap sa iba't ibang platform or sites. Dahil po dito, 11 po yung count o kaso ng cyber libel na aming isinampa. At kung kami makakakita pa ng iba pang postings niya sa iba pang platform or site, maaari pang madagdagan ang kasong kinakaharap ni Mr. Daryl Yap. Okay. Bukod sa cyber libel, ito gusto nating mas maintindihan ng marami kasi ito po ay pwede rin magsilbing aral sa marami, ano? Yung bastang nagpo-post na lamang. Una na kayo naghain ng writ of habeas data at pinagbigyan po ng korte. Dahil dito, bawal nang ipakalat ang promo materials. Explain muna po natin sa mga kapatid natin, ano ba itong writ of habeas data, Attorney Buko? Ang writ of habeas data ay isa pong kautusan galing sa hukuman na naglalayong proteksyonan ang right to privacy ng isang tao. Ito po'y ibinibigay upon filing of a petition sa isa hukuman at kailangang ipakita ng petitioner o ng humihiling sa korte na ang paglabag sa kanyang privacy rights ay nakakaapekto na sa kanyang buhay, sa kanyang seguridad o sa kanyang kalayaan. At dito nga po sa kaso ni Mr. Vic Soto ay naipakita natin sa hukuman na yung paglabag sa kanyang privacy right, no, dahil ang involvement ng isang tao sa anumang kaso, totoo man o hindi, ay sensitive personal information. Ang paglalabas ng pangalan ng isang tao, kaakibat ang nasabing kaso ng rape, ay paglabag sa privacy right ni Mr. Vic Soto. At hindi lang po ito nakaapekto sa kanya, kung hindi pati po sa kanyang pamilya na mayroong mga threat sa kanilang buhay at nalilimitahan na rin ang kanilang movement dahil sa pangamba na itong mga threats na ito ay maisakatuparan ng mga naniniwala sa nasabing video. At dahil po meron ng writ of habeas data na inisyu ang hukuman, dapat pong pansamantala munang igalang ito habang dinidinig ang usapin. At sa January 15 maghihiring upang mapakinggan ang panig ni Mr. Yap. At doon po magdidesisyon ng korte kung gagawing permanente ang nasabing habeas data. So, kailangan pong i-take down yung mga promo materials? Kamusta Tama po po. ang monitoring Bagamat nyo? Tama po. Bagamat wala pong specific na nakasaad doon sa order, dahil yun po ang sinasabi yata ni Mr. Daryl Yap na wala namang nakasaad sa order na siya ay pinagte-take down. Pero ito po yung kawalang galang. Sa pagwawalang galang o pagwawalang saysay sa utos ng korte na habeas data, ibig sabihin na igalang at proteksyonan ang karapatang pantao, privacy right po ng petitioner habang dinidinig ang usapin. At ang aming pakiusap, sana ay igalang ang utos ng korte at pagdating sa hearing sa January 15 ay kanyang mag-submit siya ng return o paliwanag kung ano ang ginawa niya matapos niyang matanggap ang habeas data. Dahil sa ilalim po ng ating patakaran, kapag hindi po siya nag-submit ng return o binaliwala niya ang utos ng korte, ay maaari po siyang ma-cite in contempt. So, namomonitor nyo po ba? May monitoring po ba kayong ginagawa kung may ginawa naman pong aksyon? Sa ngayon po, wala po siyang ginagawang aksyon at nakikita po namin na nandun pa rin yung mga posts. Kaya balak po namin mag-file ng motion sa korte para po sabihin sa korte na tila kailangan ng clarification upang maliwanagan kay Mr. Daryl Yap kung ano mga dapat niyang gawin at kung patuloy siyang hindi susunod ay ma-cite siya in contempt. At habang nandyan po yung mga material na yan, may mga taong alam po na nagkaroon ng ganyang usapin noong araw. Yung mga bago ngayon, mga kabataan, bagong henerasyon, ay ngayon na lamang nalalaman yung mga ganitong balita. Meron din mga netizens na i-repost, magko-comment. Pwede rin po bang managot ang mga netizen na patuloy na mag-share, magre-repost po nitong mga promo materials? O damay din ba yung mga nagko-komento? Sa ngayon po ay hindi namin kinasuhan ng ibang tao kung hindi si Mr. Daryl Yap lang. Pero hindi po nangangahulugan na maaari nilang i-repost or i-reshare. Tandaan po natin sa ilalim ng ating libel laws, ang mananagot o pwedeng papanagutin sa kasong libel ay anyone who causes the publication. Kahit hindi ikaw ang may akda, pero ikaw ang nagkalat, nag-repost, nag-reshare, no? Anyone who causes the publication ay maaari pong makasuhan, mapanagot at makulong. Do we know kung sadyang director lang ba si Daryl Yap on this or may producer yung nag-finance ng pelikula? Pwede rin, are you considering na kasuhan din po sila?
Marami na pong nagsabi sa amin ng mga identity ng mga producers o mga backers ng sinasabing pelikula, pero pinili po ng aming kliyente ni Mr. Vic Soto na mag-focus na lang muna kay Mr. Daryl Yap sa mga facts na aming na-verify sa ngayon ay siya ang direktor, may akda at nagkakalat nito. At kung darating ang pagkakataon na hahabulin na rin namin, papanagutin yung iba, ay ipapaalam namin po ito sa inyo at sa hukuman. Ngayong taon dapat i-release po ang pelikula. Nangangahulugan din ba na bawal na rin po itong ipalabas? Wala pa po tayo doon, Miss Cheryl, no? Pero hinihiling po namin yon sa korte at hihintayin po namin ang magiging hatol ng korte dun sa mismong petisyon. Dahil hindi pa ho granted yung petition for writ of habeas data. Nag-issue pa lamang po ng habeas data bilang preliminary ang nasabing korte, magkakaroon pa po ng hearing. At pagkatapos ng hearing ay maaaring gawing permanente yung habeas data at maaaring bawiin din ng korte at maaaring ipagbawal din ng korte yung pagpapalabas ng nasabing pelikula kung sa kanyang paghasaalang-alang ito ay lumalabag sa right to privacy ni Mr. Vic Soto. Sinabi na po ni Daryl Yap na wala pong personalan. Wala nga po bang personalan kayong nakikita or may nakikita po kayo may mas malalim na ugat? Tingin po namin ito'y personalan dahil ito po ay may malisya. Alam naman po ni Mr. Daryl Yap na ang kasong ito'y gawa-gawa lang. Inamin po mismo ni Pepsi Paloma sa kanyang affidavit of desistance na pinirmahan sa harap ng Piskal Sergio Apostol noong 1982 pa, kasama ang kanyang nanay, no, na ito'y sinubmite. Sinabi under oath ni Ms. Pepsi Paloma na ito'y gawa-gawa lang. Kaya na-dismiss ang kaso 40 years ago. Nagpa-interview din po si Ms. Pepsi Paloma noon kay Ruther Badigas, na writer po ng Tempo. Inamin niya na ito'y gawa-gawa lamang ng kanyang manager na si Ray de la Cruz. Ito pong lahat ay alam ni Mr. Daryl Yap, pero hindi niya po ito isinama sa kanyang teaser video. Ibig sabihin, sinadya po niya na palabasin na ang makikita lamang ng tao ay yung aligasyon na rapist umano ang aming kliyente. Kaya may mali siya, no? Sinadya po ito, personal po ito. At ang nakikita lamang po ba natin dito ay mismong yung direktor, si Daryl Yap, or may iba pong taong tingin yung sangkot or bahagi po nito ng talagang, sabi nyo nga po, may mali siya eh. Opo, may mga ganong kuro-kuro at suggestion sa amin mula sa iba't ibang sektor, pero pinili po, choice po ng aming kliyente ni Mr. Vic Soto na mag-focus kay Daryl Yap base sa mga facts na verifiable at nababalidate po namin sa ngayon ay tanging siya po ang nagkakalat. Kaya po ayaw po muna namin magbigay ng espekulasyon sa iba pang mga taong maaaring nasa likod nito. Sabi niyo po the hearing will be on January 15. Ano po ang aasahan sa January 15? What's gonna happen? Magpipresenta po ng paliwanag si Mr. Daryl Yap kung bakit niya ginawa ito at kung bakit hindi ito paglabag sa karapatan ni Mr. Vic Soto. Magpipresenta rin po ng ebidensya ang aming grupo. Iupo po namin bilang testigo si Mr. Vic Soto at ang aming mga testigo. At pagkatapos po nito ay maghahatol ang hukuman kung pagbibigyan po ba ang kabuuang mga relief o yung mga hinihingi sa petition po ng habeas data. Marami pong salamat, Attorney Buco de la Cruz, ang legal counsel ni Vic Soto. Magandang tanghali. Susunod, mahigit 8 milyong deboto na kilahok sa traslasyon ngayong taon na inabot ng halos 21 oras. At ang sikreto sa award-winning production design ng Metro Manila Film Fest entry na The Kingdom, pag-uusapan natin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Halos 21 oras ang itinagal ng traslasyon ng Nazareno ngayong taon. Umabot sa higit 500 ang kinailangang mabigyan ng atensyong medikal. Meron ding mga agaw eksena gaya ng mga nag-iinuman, nagbubuga ng apoy at wedding proposal sa gitna ng prosesyon. Magbabalita, Simon Gualvez.
Alas 5:46 na ng gabi nakapasok ng Plaza del Carmen ang Poong Jesus Nazareno para sa tradisyonal na dungaw sa San Sebastian Church. Naging pahirapan pa ang pag-usad ng andas sa kapal at dami ng tao. Ang ilang deboto ayaw patinag at pilit pa rin inaakit ang andas. Mag-aalas 6 na nang tumapat ng San Sebastian ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Ilang saglit pa, inilabas na sa balkonahe ng San Sebastian Basilica ang imahen ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Nagtagal ng 15 minutos ang dungaw, saka ibinalik sa loob ng simbahan ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen. Dito na ulit umusad ang prosesyon pabalik ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa first aid station na ito sa St. Rita College sa Maynila, sunod-sunod na dinadala mga deboto na nakastretcher na. Marami sa kanila nawalan ng malay o nadaganan dahil sa dami ng mga taong nagkatulakan. 5 biktima na dinala sa Red Cross Field Hospital na nakapwesto sa kartilya ng Katipunan. Ang iba ay diniretso na sa mga malapit na ospital. Isa sa mga biktima, kapatid ni Jacob na gusto lang daw sanang ma-experience ang tradisyonal na dungaw. Pero biglang nagkagulo. Para po kaming domino effect noon. Although muntik na akong tumumba, muntik pa akong tumama sa bakal. Nung gumilid kami, doon siya bumagsak. Sa kabila ng ganitong eksena, party-party naman sa Arlegui Street. Malakas na tugtog ng mga tambol na sinabayan ng sayawan at may nagbubuga pa ng apoy. Meron nga ring umiikot ng mga mascot sa daan. Piyestang-piyesta rin ang feels dahil sa dami na naguluto sa tabi ng kalsada kahit dadaanan ito ng traslasyon. Ganito rin ang eksena sa Palangka Street na isa sa mga dinaanan ng andas kahapon. Party kung party habang hinihintay ang pagdaan ng Nazareno. Meron pa nga nag-dragon dance ng mga kabataan. Ang iba, kahit may pinatutupad na liquor ban sa Maynila, tumutoma sa katirikan ng araw. Ang dahilan nila, pista naman daw kasi. Sa bandang Quezon Bridge nga, may deboto pang nag-propose sa kanyang nobya sa tapat mismo ng News 5 team. Meron din mga nag-iinom at ginawa pang panulak sa tanghalian ng alak. 1:26 ng madaling araw, tulak-tulak na lang na nakabalik sa Quiapo Church ang andas ng Jesus Nazareno. Napigtas kasi ang mga lubid nito. Sa kabuuan, tumagal ng 20 oras at 45 minuto ang traslasyon ngayong taon. Base sa datos ng Nazareno Operations Center, mahigit 8 milyong debotong nakilahok sa traslasyon ngayong taon. Dahil sa tulakan at balyahan, mahigit 500 debotong nasugatan. Pero matapos ang prosesyon, tumambad ng samut-saring basurang iniwan ng mga deboto. Nagkalat ang mga bote, styro, pati na pinaghigaan ng mga deboto ng mga karton. Kaya nagtulong-tulong na mga tauhan ng MMD at Manila Department of Public Services sa paghahakot ng basura. Naaksidente naman ang 10 miyembro ng medical team na galing sa traslasyon habang papauwi ng Caloocan. Sumalpok kasi sa sinasakyan nilang van ang isang dump truck sa northbound lane ng EDSA paglampas ng Dario Bridge. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang salamin sa likurang bahagi ng van. 6 sa kanilang nasaktan na dinala sa ospital at nagpapagaling na. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Hola mga kapatid, humakot po na 5 awards ang pelikulang The Kingdom. Siyempre, na natin yan dahil isa rin to sa box office ng MMFF. Kabilang na po rito ang Best in Production Design at isa po to sa talagang interesado tayong malaman, di ba? Dahil nandito po live na live ang gumawa ng Kaharian ng Kalayaan, Kingdom of Kalayaan, ang nanalo pong Best Production Design sa Metro Manila Film Festival Awards, Nestor Abruena, production designer ng The Kingdom. Congrats, Direk! Yes! Kamusta? Nakapag-weights ka na ba? Ang bigat niyang awards. Bigat to. Saan po siya nakalagay? May, may lugar na siya sa shelf. So, yun. Bumababa to pag may, like, Oo. to visit. I love it. And actually, yung nakakatuwa po rito, no, is because first time mo pala sumali sa Metro Manila Film Festival after all these years of, talagang special request ka ng cream of the crop na showbiz. How was it? Paano ka pala, how did you get into it na parang, sige, let's make this Kingdom of Kalayaan? One day lang, I was out of the country. I was in Japan. Tapos tinawagan ako ni Adi, yung producer namin. And he said, Direct Mike wants to meet you. So, when I came home, sabi ko, sige. I was the last person to come into the production. And then, sinabi lang, sobrang one-liner lang yung pitch ni Direct Mike. I know. The film is Uncolonized Philippines. Oh. Totoo yun, lagi ko sinasabi. And I said yes immediately.
Oo. Kasi actually, no, kung natatandaan ninyo, bumalik na lang kayo dito sa mga storya sa One Balita Pilipinas dahil feature din po natin yung story conference ng The Kingdom. At mula po sa mga tinta, may Oh ibig my sabihin God, ng yeah. bawat isa, 'di ba? At yung mga prototype Yeah. ng mga watawat ng Kaharian ng Kalayaan. Pinakita nyo rin po doon at yung gaano kalakas yung naval forces ng Pilipinas. Mapapa-wow! Sana totoo! 'Di ba? But how was it creating that world? Well, number one, nakakapagod. Oo naman. Pero sobrang fulfilling niya kasi given, yun nga, sobrang isa ka doon, MJ, sa mga nauna talaga to really see it. We only had a month to do it. To sobrang, tas in-expand na lang namin habang nag-shoot kami. Sobrang fulfilling sa pakiramdam kasi ang larger than life siya. Tapos parang you feel responsible every single time sa bawat detalye ng mundo. Grabe, genius po ata kayo kasi actually, yung mga, alam mo yung nakakatakot ngayon sa social media, tsaka sa pag lumabas ka sa TV, may pause, replay, rewind. Yes. Diba? Oo. At so, Yes. isa-isa yun, may theories din na nilalabas ang ating audience, Yes, diba? yes. So, diba, alam mo yung, pero pumasa ka with flying colors sa ating mga historian, diba, na what if, eto na nga tayo, fast forward to today, at nakita natin yung mga reviews kung gaano ka-spectacular at gaano ka down to the T. Nakuha ninyo yung yung kingdom ng kalayaan, yung kaharian ng kalayaan, na kung hindi nga tayo nasakop. Diba, how was the process like working with the historians and making sure you nailed it? Sobrang helpful ng mga historians at saka anthropologists sa initial writings ng pelikula. Unfortunately, hindi ko sila na-meet in person. So I had to do my own thing. Ang alam ko lang, I had to start somewhere in the history prior to the Spanish coming in. So from there, I did my own thing already. Nag-research na ako on my own, parang in the middle of everything. Para ako nagtithesis. Yun na nga, diba? Para ako nagtithesis nung time na Yung yun. defense mo, yung December 25, yung pagpapalabas nito. Oo, sobra. Oo. What do you wish? Kasi nga ngayon, no, yung mga kapatid, di ba? Yung parang nakita na natin yung kaharian ng kalayaan. Talagang we're on the cusp of, this transition sa Philippine showbiz and Philippine filmmaking na talagang lumi-level up tayo ng lumi-level up. Pero ano pa sana yung wish mo, no? That could make us improve more pagdating sa production design? Sobrang swerte lang din natin na we have these producers or producers na talagang sumugal doon sa material kasi hindi siya biro in terms of, syempre, cost. And doon namin na-prove na yung audience ay ready and hungry for new materials. I just hope someday soon magtuloy. Oo. Hindi man siya sequel or prequel ng pelikula, but another world in another Filipino story. Wow. Diba? Pero direct baka magdilak anghel ka. Mukhang may kasunod tong The Kingdom, di ba? Ano ba to? But anyway, ipa-enjoy muna natin yung mga kapatid natin abroad because January 16, UAE. Alam ko po, January 31, USA and Canada. Yes. Diba? For the Manila International Film Festival, The Oo. Kingdom will be there on January 30 to Feb 2 at the Chinese Theater in Hollywood, California. We also have side screenings at the UAE, the Middle East, Canada, US, Singapore, if I'm not mistaken. Yes, Singapore. So ayun nga mga kapatid, please watch The Kingdom and thank you so much Direk Nestor Abruena, production designer po ng The Kingdom. Thank And you, congrats MJ. po! Best in production design! Maraming salamat, Maraming MJ. salamat Thank you. po. O, diba? Siyempre mga kapatid, meron pa tayo mga showbiz chika sa pagbabalik yan ng One Balita Pilipinas. Pero ito na muna si Honey. Magandang tanghali mga kapatid. Libo-libo mga deboto ang nakiisa sa traslasyon para sa Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Mga panlalaki, babae, bata, matanda, artista o hindi ay nakiisa sa paghahatid sa andas ng Poong Nazareno pabalik ng Quiapo Church. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano may papasa sa mas batang henerasyon
ang pamamanata sa Poong Jesus Nazareno. Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kailangan sila mag-focus, magdasal para sa kinabukasan nila, humingi sila ng tulong kay Nazareno. Palagi kasi tinuturuan ng pagdasal. Kailangan namin na magsimba, kay Senyor Nazareno para maging mabuti ang aming pamumuhay. Lagi po silang lumapit sa Panginoon para naiba na po yung henerasyon ngayon eh. Wala nang time sa Panginoon ba, mas mabuti pang lumapit sa Panginoon para talaga yung pag-grow nila, mas malapit sa Diyos, mas magagaidan sila ng kung saan sila dapat. Ituturo mo sa mga bata na yung si Poong Jesus Nazareno ay talagang nagpapagaling sa ganun, kung ano man magdasal ka o ano ang igupan mo sa Kanya. Sinisigurado ko po na bago kami matulog ay talaga pong nagdadasal kami. Tinuturo ko po sa mga anak ko yung kahalagahan ng pagdarasal po at pagpananalig sa Diyos po. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Round 2 na po tayo ng showbiz fake news. Yan ang buwelta ni Bini member Maloy sa balitang nagde-date sila umano ng vocalist ng River Maya noon na si Rico Blanco. Straight to the point na sinabi ni Maloy sa kanyang ex account, "Stop spreading fake news, please lang." Nagugat niyan sa kumalat na video na magkasamang 51-year-old singer at 22-year-old Bini member sa La Union. Pero kung tititigan ang pagtawid nila sa lansangan, marami po silang magkakasama sa LU. Kasamang ilang Ben and Ben members pa po, Patunay din dyan ang isang photo sa IG story ni Maloy. Ito naman ang concert na talaga namang inaabangan. My gosh! BTS member J-Hope is coming to Manila! Grabe! I'm sure marami na nagmarka sa kanilang mga kalendaryo. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, April 13, ang Hope on Stage sa Mall of Asia Arena. Magsisimula ang world tour ng BTS members sa Feb 28 sa Seoul, South Korea. First na uli ito after ma-discharge sa military service last October. Mga kapatid, yan po latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.